Mga kapuso, scam alert! Nagkalat po ang mga scammer ngayon, lalo na online at sa mga text message. Iba-iba yung kanilang modus at maski kami mismo. Ayan, may mga kwento kami tungkol dyan. Paano ba yung maiwasan? Yan ang ating pag-usapan. At makakasama po natin si Police Lieutenant Walan May Arancilio, Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nako! Yan, good morning po at welcome po sa Unang Hirit. Ayan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. And good morning din po sa lahat ng kapuso natin na nanonood ngayon. Ayan, Lieutenant, naglipa na pa rin po ang mga iba't ibang text scam, no? Kahit na yung may nag-SIM registered Oo. na po tayo, no? Ako po mismo kasi naranasan ko po talaga recently. So, yung kwento ko lang po, mabilis yung nangyari. So, nagulat na lang ako, ang dami pong tumatawag sa akin, sunod-sunod. Si Anjo tumawag sa akin, si Martin Del Rosario tumawag sa akin. Tapos sabi nila, Mars, kailangan mo daw ng pera, kailangan mo ng pera, nangungutang ka. Ganyan. Sabi ko, ha? Hindi, bakit? Kasi may nag-message sa akin, nangungutang, ikaw, nagpapanggap na ikaw. Ganyan, sabi, nag-book ka daw sa Japan, tapos, nag-book daw ako sa Japan, tapos hindi daw tinanggap yung card ko, so kailangan ko urgent, tapos nagmamadali nga. Tapos sinatawagan nila, ayaw naman sumagot. So buti na lang, very smart din tong mga kaibigan ko. At ayun, kinonfirm muna nila lahat sa akin, even Paul Salas, inano din yung manager ko. At si Baba ha, yung mismong fiancé ko, tinry niya rin iskamin. So paano po ba Pag kilala ka ng taong di ka naman nangungutang, madali namang i-check yun. O Lieutenant, madalas gamitin yan sa ganyan, yung mga identity ng mga artista, hindi lang si Shaira, marami purong nakakaranas din po ng kanyan. Sa sitwasyong ano po dapat gawin agad? Usually po nangyayari po ito pag accidentally may nakiklik po tayo ng mga links na akala natin ito ay legit. Okay. Ito po ay nangyayari, may mga cybercriminals na po ngayon na gumagamit ng mga IMSI catcher or mas kilalang International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ito po Okay. yung device na ginagamit, parang middleman attack po siya. Kumbaga, meron pong legit na source yung message na yon, tapos kinukuha or kinakatch nung device na ito at pinapalitan nila yung laman ng message na yon. Kaya pag yung subscriber na tatanggap nila yung mga messages na ito at nakiklik natin, nare-redirect po tayo dun sa System clone nila. na website or Okay. clone na mga ini-impersonate na mga websites. Ano And to, dun- random ba to? O talaga namimili ng mga personality? Random po ang Random? ginagawa nila. Parang meron po silang ini-input din dito sa text blaster machine na mga series of numbers. And kung nakapasok po doon yung number natin, automatically makaka-receive tayo ng messages na ito. Oh. And pangalawa naman po is illegally access. So ito po yung nangyari kay Miss Shaira, Oh. na illegally access yung account niya. Kung sa messaging app man po ito, maaaring nakuha po yung information niya or mga photo niya man po, grinab at saka ginamit yung identity. Siguro kung ang message humihingi ng pera, magduda na agad, di ba? Exactly po, sir. One red flag po yan. Pinakaunang red flag, yung may sense of urgency, yung nanghihingi ng pera. Lalong-lalo na, kailangan natin mag-verify first dun sa taong Okay. nakakausap natin. Ay, huwag kayo humingi pera kay Shaira. Wala nga pera ngayon to nag-iipon to Opo, wala. Okay, eto, ako po may natatanggap ding mga suspicious messages. Ang isa sa naranasan ko po, nagulat ako, ginamit po talagang mismong, ayan, kagaya po niyan, mismong official na mga telco. Ayan. Sinabi may reward points po ako at may makiklaim akong premyo. Ang problema na, kasi dahil legit siya tinignan ko, doon kami nagtatransaksyon, doon kami nagpapalitan ng mga, nung telco na yon. Sabi ko, legitimate kasi official na ano niya. May binigay na link. Di pumunta ako doon sa link na yon. Pinamili na ako ng mga produkto. Ang gaganda ng pinili ko dahil umabot sa points ko Tapos may isa pang link na pupuntahan ka, eto na. Mode of payment na, credit card. Hinihingi na yung mga OTP mo kung ano-ano. Sabi ko, kung libre tong reward na to, di ba, ma-reward points libre, ba't hinihingihan ako ng mode of payment? So, tinawagan ko yung mismong telco at eto na yung modus pala yan, gagamitin mismo official po na website. So, tama, may tawag ko dun
Spoofing scam po yung Spoofing tawag scam, doon. ayan. Anong paalala natin sa ganung modus po? Yung Kasi spoofing, maniniwala ka sa simula, di ba? yes po, ito po yung mga messages na pinapasok doon sa mismong lihitimong thread Lihitimo. ng mga payment service provider or e-wallet man po or sa bank man po or any naman na telco company. So alalahanin natin kung may makita tayong links, hindi ayan, po nagsisend ng link yung mga telco or payment service provider or any legit na mga sites. Hindi po sila nagsisend ng link through text messages or Tama. even sa mga kanilang email po. Alalahanin natin itong link. Kung for example po si unanghirit.com, pag may nakita ka dyan, unanghirit dash or gma.com, magduda na po tayo since makikita naman po natin sa website nung unang hirit yung legit na link. So pag merong additional one letter lang doon or one symbol man doon, Peke na. magduda na po tayo. Oh. Ano po ba yung iba pang mga modus na ginagawa po ng scammers dapat nating bantayan po? Opo, ito po yung kung in relation to tech scam po, una po yung illegal access or mas kilalang hacking. Ito naman po yung pag-click natin ng links ay maaaring kunin yung mga personal and financial information natin. Kaya Okay. iwasan po natin yon. Although, dito po, makikita din natin yung mga tech scams. Ito naman po yung scam na galing po sa mga palaro or mga E-games. bonuses. Yes po, sa mga electronic games. Kung makikita nyo po, meron na ditong mga bonuses. And may Tinatakam link, ka no? opo, may link po silang binibigay sa atin. So wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ganitong klaseng links. Since pag clinic po natin ito ay maaaring may maklik po tayong notification, yung allow this website or app to access your contact list and automatically makukuha nila yung mga contact list niyo po. And ito naman po, kung makikita natin, task cam naman po through text message. Inaalok po tayo ng trabaho. Ito Ayan. po yung binibigay na mga too good to be true na offers na Oh. meron daw 3,000 to 9,000 per day. Per day? Yung magiging very enticing talaga yung mga sinesend nila and nilalagay pa nila yung mga legit na pangalan ng malls. Oo nga. And also po, binibigay din nila na sinasabi din nila na no need na po yung mga experience para makuha kanila. Kaya dapat po tayo talagang maging mabusisi Ay, dito. naakit ka lang, no? Yes po. And ito din po, kung makikita natin, kung ito man po ay legit na pangalan ng company or let's say GMA po, ito po yung mga kaduda-duda. May mga dinadagdag po sila sa link na yon. Kaya wag po tayo basta-basta na mag-click ng links. And also po ito, ini-invite po tayo kasi yung sabi ganyan mo yung nga, sa akin. ito. may Oo. points po na re-redeem. So kung makikita nyo, may link po dito and magduda na po talaga tayo. So wag po tayo, let us always think before we click para maiwasan po nating mabiktima ng scam. Okay. Naku, maraming salamat po, Police Thank Lieutenant you po. Wallen May Arancilio ng PNP Anti-Cybercrime Group. Marami pa kami susumbong sa inyo. Oo nga. Magbabalik po, unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,